Ang boxing ay isang sport na puno ng karangalan, tagumpay, at mga di malilimutang sandali. Pero sa likod ng kislap at tagumpay, may mga madilim na pangyayari. Mga kontrobersyang yumanig sa mundo ng boxing. Mula sa mga desisyon na tinuligsa hanggang sa mga kagulat-gulat na kilos sa loob ng ring. Ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng matinding epekto sa mga manlalaro, tagahanga at opisyal. Sa video na ito ay tatalakayin ang mga pinakakontrobersyal na pangyayari sa kasaysayan ng boxing. Tapusin mo hanggang dulo dahil tiyak na ito ay magpapabago ng pananaw mo. The Long Count, Jack Dempsey vs. Gene Tunney. Noong 1927, ang buong mundo ay tumutok habang ang legendary mana sa Mauler na si Jack Dempsey ay humarap kay Gene Tunney sa isang rematch na inabangan ng lahat. Ngunit ang nangyari sa ikapitong round ang magiging bahagi ng kasaysayan ng boxing. Noong September 22, 1927, ang mundo ng boxing ay nakatutok sa Soldier Field sa Chicago, kung saan 104,943 fans ang nagtipon para saksihan ang rematch ni Jack Dempsey at Gene Tunney. Si Jack Dempsey, kilala sa kanyang brutal na walang awang estilo, ay determinadong bawiin ang kanyang titulo matapos itong maagaw ni Tunney noong nakaraang taon lamang. Sa kalagitnaan ng laban, malinaw na in-outbox si Tunney si Dempsey sa karamihan ng mga round. Ngunit sa ikapitong round, nagawa ni Dempsey na mapatumba si Tunney gamit ang sunod-sunod na mabibigat na suntok. Dito nagsimula ang kontrobersya. Si Dempsey, ayon sa mga patakaran, ay kailangan pumunta sa neutral corner bago magsimula ang bilang ng referee. Ngunit dahil sa init ng laban, nanatili si Dempsey malapit kay Tunney na nagdulot ng delay sa pagbibilang. Ang referee na si Dave Barry ay tinulak si Dempsey papunta sa neutral corner bago magsimula ang bilang. Dahil sa pagkakadelay, nagkaroon si Tunney ng karagdagang oras para makabawi. Ang iba'y nagsasabi na nagdagdagan ng 5 segundo. Nang bumangon si Tunney sa bilang na siyam, nakabawi siya sa kanyang lakas at nagpatuloy sa laban. Nanalo si Tunney sa pamamagitan ng unanimous decision. Ngunit ang kontrobersya sa long count ay nagdulot ng debate na patuloy ring pinag-uusapan hanggang ngayon. Tyson bites Holyfield's ear. Mike Tyson vs. Evander Holyfield II. Noong 1997, isa sa pinakakilalang insidente sa kasaysayan ng boxing. Nagulat ang buong mundo nang kagatin ni Mike Tyson ang tenga ni Evander Holyfield. Hindi lang isa, kundi 2 beses sa kanilang rematch noong 1997. Pero bakit nga ba ang isa sa mga pinakakinakatakutang tao sa boxing ay gumawa ng ganitong brutal na hakbang? Noong June 28, 1997, naganap ang rematch sa pagitan ni Mike Tyson at Evander Holyfield sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Isa sa pinaka-inaabangan na laban sa kasaysayan ng boxing. Ang kanilang unang laban na naganap 7 buwan ang nakakaraan bago ang rematch ay nagtapos sa pagkapanalo ni Holyfield na nagdulot ng malaking upset at nakakuha ng WBA heavyweight title. Si Tyson ay nag-aalab para makahiganti, ay pumasok sa ring ng punong-puno ng determinasyon. Nagsimula ang laban sa palitan ng malakas na suntok, ngunit naging malinaw sa mata ng marami ay si Holyfield ang nangunguna sa laban. Ang kanyang strategy ay ang pagyakap at agresibong paggamit ng ulo na labis na kinainis ni Tyson. Pagsapit na ikatlong round, hindi na napigilan ni Tyson ang kanyang galit. Isang nakakagulat at walang kapantay na ginawa ni Tyson. Kinagat ni Tyson ang kanang tenga ni Holyfield. Natanggal ang piraso ng laman at ito'y niluwa sa lona. Pansamantalang pinatigil lang referee na si Mills Lane ang laban para suriin ang sitwasyon. Matapos ang maikling konsultasyon, pinayagang magpatuloy ang laban. Ngunit
muling kinagat ni Tyson si Holyfield sa kabilang tenga. Ang pangalawang pagkagat ay sapat na para itigil ang laban at si Tyson ay na-disqualify at nagbigay ng panalo kay Holyfield. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nagpagulat sa buong mundo ng boxing, kundi nagresulta rin ng suspension ni Tyson at nagmulta ng higit kumulang 3 bilyon dolyar. Ang imahe ni Holyfield na tumatadyak sa sakit at ang hindi nagsisising mukha ni Tyson ay naging isa sa pinaka-iconic at hindi malilimutang eksena sa kasaysayan ng sports. The Phantom Punch, Muhammad Ali versus Sonny Liston noong 1965. Ang rematch sa pagitan ni Muhammad Ali at Sonny Liston ay dapat sana magbigay linaw sa kanilang laban. Ngunit sa halip, ito'y nagdulot ng mas maraming kontrobersya dahil sa tinatawag na Phantom Punch. Noong May 25, 1965, tumutok ang mundo upang saksihan ang rematch sa pagitan ni Muhammad Ali. Nakapapalit lamang ng pangalan mula Cassius Clay at Sonny Liston. Ang kanilang unang laban ay nagtapos sa pagkapanalo ni Ali, isang malaking upset na kinagulat ng buong mundo. Ang rematch ay ginanap sa isang maliit na venue sa Lewiston, Maine, isang hindi karaniwang lugar para sa ganitong kalaking laban na nagdagdag pa sa pagkakaiba ng pangyayari. Sa unang round, nagbitaw ng suntok si Ali na halos hindi nakita ng mga manonood at maging mga eksperto sa boxing. Isang mabilis na right hand na tila dumikit lang sa mukha ni Liston. Bumagsak si Liston at sa ikinagulat ng lahat, hindi na ito bumangon. Ang referee na si Jersey Joe Walcott, dating heavyweight champion din, ay nalito sa mga nangyari. Hindi agad siya nagsimula ng pagbibilang dahil hindi niya alam kung totoo ba ang suntok o kung tunay bang napabagsak si Liston. Si Ali ay tumayo sa ibabaw ni Liston at sinisigawan siyang bumangon at nagkaroon ng kaguluhan sa ring. Sa huli, idineklara ni Walcott si Ali ang bilang panalo sa pamamagitan ng knockout. Ang kontrobersya sa Phantom Punch ay nagdulot ng napakaraming teorya. Ang laban ba ay na-mafia? O talagang tumama si Ali ng knockout punch na napakabilis kaya't hindi nakita ng karamihan? Hanggang ngayon, ang Phantom Punch ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking misteryo sa boxing na may mga opinyong hati. The Rumble in the Jungle, Muhammad Ali versus George Foreman. Isa sa pinaka-iconic na laban sa kasaysayan ng boxing, ang Rumble in the Jungle sa pagitan ni Muhammad Ali at George Foreman ay hindi lamang isang epektibong labanan kundi isang simbolo ng determinasyon at taktika na nagpapatibay sa legacy ni Ali bilang the greatest. Ngunit ang laban na ito ay hindi rin nakaligtas sa kontrobersya. Noong October 30, 1974, ginanap ang Rumble in the Jungle sa Kinshasa, Zaire. Ngayon ay Democratic Republic of the Congo. Isang kakaibang lugar para sa isang heavyweight championship fight. Si George Foreman na undefeated heavyweight champion ay kilala sa kanyang napakalakas na suntok na nagpatumba ng mga kalaban sa loob lamang ilang round. Samantala, si Muhammad Ali ay nasa kanyang prime pa rin at nagpakita ng malaking kumpiyansa kahit na siya ay tinuturing na underdog sa laban na ito. Si Ali ay gumamit na isang kakaibang taktika na tinatawag na rope a dope, kung saan pinapayagan niya si Foreman na magbitaw ng suntok habang siya ay nakasandal sa mga lubid. Sa halip na lumaban agad, ginamit ni Ali ang diskarte upang pagurin si Foreman. Pagsapit ng ikapitong round, nagpakita ng senyales na pagod na si Foreman. At dito matake na si Ali at nagresulta ng knockout sa ikawalong round. Ang kontrobersya sa laban ay nakapaloob sa mga usapin ng politikal at pamamahala ng event. Kasama na ang tensyon sa pagitan ng gobyerno ng Zaire at ang mga organizer ng laban. Bukod dito, may mga aligasyon ng bribery at pagmanipula sa laban upang siguraduhin ang tagumpay ni Ali. Gayunpaman, ang Rumble in the Jungle ay nanatili bilang isang pinakamalaking laban sa kasaysayan ng boxing. Nagpatibay sa legacy ni Ali bilang isang boxing legend
at isang bayani ng masa. No Mas, Roberto Duran versus Sugar Ray Leonard II. Isa sa mga pinakatanyag na sandali ng pagsuko sa kasaysayan ng sports, ang laban sa pagitan ni Roberto Duran at Sugar Ray Leonard ay nagbigay ng daan sa isang hindi malilimutang eksena sa loob ng ring. Ngunit ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng salitang no mas? Noong November 25, 1980, muling nagharap ang dalawang boxer greats na sina Roberto Duran at Sugar Ray Leonard sa isang rematch na inaabangan ng buong mundo. Ang unang laban nila noon June 1980, na kilala bilang The Brawl in the Montreal, ay nagtapos sa pagkapanalo ni Duran sa pamamagitan ng desisyon na nagbigay sa kanya ng WBC welterweight title. Ngunit si Leonard ay nag-ensayo ng gusto para makabalik at humingi ng rematch. Sa kanilang ikalawang laban, nagpakita si Leonard ng kakaibang estilo, gumamit ng bilis, footwork at showboating upang mailabas ang kanyang kalamangan kay Duran. Sa halip na ang mas agresibong estilo sa unang laban, si Leonard ay kumilos na parang isang matador. Ipinapakita ang kanyang bilis sa pag-iwas at pagbibigay ng suntok. Sa ikapitong round, nangyari ang isa sa mga pinaka-controversial na eksena sa kasaysayan ng boxing. Habang tumatama si Leonard ng ilang suntok, bigla na lang itinaas ni Duran ang kanyang kamay at sinabing no mas, tanda ng kanyang pagsuko. Ang referee ay walang nagawa kundi itigil ang laban at idineklara na si Leonard ang bilang panalo. Ang mga dahilan sa likod ng pagsuko ni Duran ay nagdulot ng maraming espekulasyon. Ang ilan ay nagsasabi na siya ay nagkaroon ng sakit sa tiyan, habang ang iba naman ay nagsasabing na frustrate lamang siya sa estilo ni Leonard. Ano man ang dahilan, ang sandaling ito ay nagdulot ng malaking mantsa sa karera ni Duran. Bagamat kalaunay nakabawi siya at muling nagwagi ng iba pang titulo. Fanman, Evander Holyfield versus Riddick Bowe II. Ang Fanman incident ay isa sa pinakakakaibang pangyayari sa kasaysayan ng boxing. Isang sandali na hindi lamang nakakadistract kundi nagdulot ng kaguluhan sa loob ng ring. Ngunit, sino nga ba ang taong ito? At bakit niya ginawa ang bagay na ito? Noong November 6, 1993, sa loob ng Caesars Palace sa Las Vegas, naganap ang rematch sa pagitan ni Evander Holyfield at Riddick Bowe para sa WBA and IBF heavyweight titles. Habang nagsisimula pa lamang ang ikapitong round, biglang may lumitaw sa ibabaw ng ring, isang tao na gamit ang motorized paraglider. Ang lalaki na kilala bilang James Miller o Fanman ay lumipad papasok sa venue at bumaba sa loob ng ring na nagdulot ng kaguluhan sa mga manonood at sa mga security personnel. Agad na hinarap ng mga opisyal si Miller at hinila siya pababa, kung saan siya ay nakatanggap ng mga suntok mula sa mga galit na tagahanga at staff. Dahil sa pangyayari, pansamantalang pinatigil ang laban upang bigyan ng oras sa mga boksingero na muling makapag-focus. Ang eksena ay naging viral noong panahong iyon at ito'y pinalabas sa iba't ibang media outlets. Sa kabila ng distraction, ang laban ay pinagpatuloy at sa huli ay nanalo si Holyfield sa pamamagitan ng majority decision. Ang Fanman incident ay naging isang simbolo na kung gaano ka-unpredictable ang live sport at naging isa sa mga pinaka-di malilimutang sandali sa boxing. The Hand Drop Scandal, Antonio Margarito versus Shane Mosley noong 2009. Ang hand drop scandal ay nag-iwan ng isang permanenteng mantsa sa karera ni Antonio Margarito noong January 24, 2009. Bago pa man magsimula ang laban sa pagitan ni Margarito at Mosley, isang nakakagulat na pagtuklas ang nagdulot sa isang pinakamalaking kontrobersya sa kasaysayan ng boxing. Habang nasa dressing room, napansin ni Nazim Richardson, ang trainer ni Mosley, na tila may kakaiba sa hand drops ni Margarito dahil sa kanyang kahilingan
ipinatanggal ang mga ito para inspeksyonin. Matapos suriin, natuklasan ng California State Athletic Commission na ang mga hand wraps ni Margarito ay may nakalagay na plaster-like substance na sa pagkakatuyo ay magiging matigas na parang simento. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng malaking iskandalo at ang mga hand wraps ni Margarito ay agad pinalitan bago magsimula ang laban. Sa ring, si Mosley ay dominado ang laban at nanalo sa pamamagitan ng TKO sa ika-9 na round. Ngunit ang tunay na balita ay ang iskandalong sumiklab dahil sa tangkang pandaraya ni Margarito. Ang kontrobersya ay nagdala sa maraming katanungan tungkol sa mga naunang laban ni Margarito, lalo na sa kanyang tagumpay laban kay Miguel Cotto noong 2008. Maraming tao ang nagsimulang magduda kung siya ba ay gumagamit ng ilegal na mga taktika sa mga nakaraang laban niya. Sa kalaunan, si Margarito ay sinuspindi ng California State Athletic Commission at ng iba pang mga boxing commission sa buong Estados Unidos. Bagaman bumalik siya sa ring makalipas ang ilang taon, ang kanyang reputasyon ay permanenteng nasira dahil sa iskandalong ito. Ang hand wrap scandal ay nagsilbing paalala sa lahat ng boksingero at kanilang mga koponan na walang puwang ang pandaraya sa loob ng ring. The gloves are off. Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao noong 2015. Ang laban na ito ay tinuturing the fight of the century, isang showdown sa pagitan ng dalawang pinakadominanteng boksingero ng kanilang panahon. Ngunit ang kontrobersya, bago, habang at pagkatapos ng laban ay nagdulot ng hindi inaasahang backlash mula sa mga fans at eksperto. Noong May 2, 2015, naganap ang laban sa pagitan ni Floyd Mayweather at Manny Pacquiao sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Ito ay isa sa mga pinakainaabangan laban sa kasaysayan ng boxing na may tinatayang higit 4.4 million pay-per-views. Ngunit bago pa man magsimula ang laban, nagkaroon na ng mga isyu tungkol sa gloves na gagamitin ni Mayweather. Nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa kung aling brand at uri ng gloves ang papayagan sa laban, na ayon kay Pacquiao ay nakapabor kay Mayweather. Sa mismong laban, naging malino na ang estilo ni Mayweather na defensive ay nagdala ng kontrol sa kabuuan ng 12 rounds. Maraming fans ang nadismaya sa kakulangan ng aksyon at tila hindi pagsunod ni Pacquiao sa kanyang agresibong estilo. Matapos ang laban, inihayag ni Pacquiao na siya ay may injury sa kanyang balikat bago pa man magsimula ang laban, na naging dahilan ng kanyang hindi pagiging epektibo sa ring. Ang mga fans ni Pacquiao ay nagsampa ng class actions laban sa mga promoter na nag-aakusa ng pagkukubli ng mga impormasyon tungkol sa injury ni Pacquiao. Ang fight of the century ay natapos sa isang kontrobersyal na unanimous decision na pabor kay Mayweather. Ngunit sa mata ng maraming tao, ang laban na ito ay hindi nagbigay ng inaasahang kasiyahan at excitement. Sa kabila ng lahat, ang laban na ito ay naglagay ng isang definitive ending na nauwi sa maraming pagtatalo kung sino ang mas magaling sa dalawang boksingero. Ngunit hindi nito napigilan ang mga diskusyon at argumento sa mga sumusunod na taon. Ang boxing ay hindi lamang tungkol sa mga suntok at knockouts. Sa likod ng bawat laban ng mga kwento ng kontrobersya, drama at hindi inaasahang mga pangyayari na nagiging bahagi ng kasaysayan ng sports, mula sa mga boksingero na nagbigay ng lakas hanggang sa mga kakaibang insidente na nagbago na takbo ng mga laban. Ang boxing ay tunay na isang sports na puno ng sorpresa.